Okay po. Okay. Yung mensahe po natin patungkol din po sa bahagi ng Kapaskuhan. Bagamat hukayin po natin, papasimula tayo muli sa bahagi ng ating pag-aaral kasi hanggang sa ngayon, hindi pa rin naunawaan ng tao kung bakit may Pasko. Ano po? Kung anong kahulugan ng Pasko. Minsan ang mga selebrasyon, nauwi lang sa bahagi ng hiwalay sa tunay na diwa o kahulugan ng Kapaskuhan. Ano ba? Now, habang nakaupo po ako, after na manalangin, nag-iisip ako kung ano ang magandang tema na ba para sa Pasko pong ito. Una, ang pagsasalamat ng Diyos. Na ba? Pangalawa, yung layunin ng Diyos sa tao. No? Yun ang mga bagay na paksa na iniisip ko. Pangatlo, ano ba ang Pasko sa buhay mo? Yan. Ano ba? At nagtapos po ako sa tema, ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko. Ano ba? At yung ating talata, pinaka-teksto, yan. Filipos 2:6 hanggang 8. Ano po? Kaya kung ating babasahin po yan, makikita natin yung kanyang kalikasan at yung kanyang layunin, patutunguhan. Yan po. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, pansinin po ninyo, taglay niya ang kanyang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang ipanatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang bilang tao. Okay? At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba hanggang tama ba? Okay. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dalawang bahagi na tinukoy dyan, kamatayan sa krus, sa ibang talata, kamatayan sa krus. Na po? Pinakadiin yung katagang kamatayan sa krus, na po, kasi hindi po nababagay para sa kanya yung bahagi ng kamatayan yon. Na po? Dahil sa isang banal. Na po? So, isang katanungan po rito ay nung siya ay naging tao, ano siya? Tao, di ba? Nung siya naging tao, nagaan yung tao, ano siya? Tao.
Tao talaga. Nasasaktan, umiiyak, nagugutom, nauuhaw. Pero siya, nung nasa kaanyuang Diyos, ano siya? Di ba? Diyos. Yun po yung katangian ng ating Panginoon Kristo. Kaya hindi natin makikita yung bahagi ng katotohanan kung hindi natin huhukayin yung bahagi ng kanyang kalikasan. See? Yung kanyang pagiging Diyos. Okay. Now, marami po na sa kasalukuyan, makikita po natin yung mga kadahilanan na mga bahagi kung bakit hiwalay ang paniniwala ng tao pagdating sa Kapaskuhan. Hindi nabibigay ang tamang kaisipan o direksyon ng katotohanan na sinasaad sa Biblia. Apo? Makakarinig kayo sa bahagi na kung saan hindi na kami nagsiselebrate ng Pasko kasi walang kayod yung tatay namin. Di ba? Hindi na kami nagsiselebrate ng Pasko kasi walang hanap buhay. Yung ama ng tahanan. Minsan maririnig po natin dyan, hindi na kami nagsiselebrate ng Pasko kasi hindi ko man lang naibili ng mga tsinilas yung mga anak ko. Pas muna kami. Di ba? Pas muna kami. Wala eh. Sabi diyan, Paskong tuyo. Kaya minsan makikita nyo, yung Pasko para lang sa mga may pera. Ang Pasko para lang sa mga mayayaman. Ang Pasko para lang sa mga bata. Hindi nila naintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng tunay na Pasko. Ito po. Kaya minsan may magtatawag yan Te-text. Kumusta na yung Pasko sa Coron? Lasay. Di ba? Lasay, wala na yung Christmas tree malaki. Hindi ba? Nakikita niya sa Facebook? Tapos kung ano ng komento laban doon sa mga nangunguna. Lasay. Sana pupunta sa mga bagay lang na hiwalay sa Pasko. Sa kahulugan ng Pasko. Na po? Buti ngayon, inalis na Dati, panahon-panahon, Merry Xmas! Nawala na si Kristo. Napunta na sa mali. You see? Ito yung kaisipan ng tao. Na po? Kaya sabi, makakarinig ka, buti na lang. Sa Baguio kami nakikipagpasko. Ang saya. Sulit na sulit. Kahit na yung gastos namin. See? Payat yan. Kami sa Switzerland See? Yung kanilang Pasko, sa mga bagay na material. Sa mga bagay na nagaganap, nakagandahan. Sa mga lugar, sa damdamin. Yan lang. Yun ang Pasko. Kaya nakakalungkot. Now, tingnan po natin. Himayin natin kung bakit ikaw ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Ang sabi mo rin sa Genesis chapter 1 verse 26, alam na po natin to, pero babalikan po natin para lahat makinabang. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao sa ating larawan.
Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. Natatangi, ikaw, bawat isa, natatangi ka, na po, wala kang katulad, wala kang kaparehot kapantay. Nilikha ka sa larawan at wangis ng Diyos na walang pinagmulan. See? Hindi ka isang highest form of animal. Di ba? Tinuturo yan sa atin, maliit pa. Man is the highest form of animal. Animal, makikita nyo, pag may babae at lalaking aso dyan, pwede sila kahit dito sa gitna, pwede silang maglambingan. See? Hindi niya isipin nyo na may nakakakita sa kanila. Hindi sila nahiya. See? Iba ka pagkalika sa'yo. Na po, tingnan po natin, isa-isa. Sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos, bilangin natin magkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Una, pangalawa, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Salita. Pangatlo, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa at nangyari nga ito. Okay? Sunod. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga at nangyari ito. After, pagkatapos sabihin ng Diyos. Okay? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang na mga araw, taon at kapistahan. Huwag kayo mag-iisip na sabihin nyo ang mga araw nun mahaba, no? Ito rin, ganyan din. Yung takbo ng araw, gabi at araw, ganun ang bilang po nun hanggang sa ngayon. Okay? Sunod. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. May buhay, salita lang, nagkaroon ng buhay. Okay? Tuloy. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon na siya ng Diyos nang ito'y mabasdan. Ayan. Verse 24. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mahilap, malaki at maliit, at gayon na nga ang nangyari. Verse 26. Ayan na po. Sabi po dyan. Pagkatapos, lahat sinabi ng Diyos, ngayon, ito yung kanilang plano. Ito po yung kanilang pinaka-espesyal na bahagi ng creation. Ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap o malaki. Pansinin ninyo. Nilikha ang tao hindi sa pamamagitan ng salita. Lahat ng bagay, simula sa creation una hanggang 6 na araw, lahat ng yun sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ganap. Kaya nga pag sa huli, makikita niyan, at nakita ng Diyos na ito'y mabuti. See? Yan. Pamamagitan lang ng salita. Pero pagdating sa tao, kinamay ng Diyos. Yun po, espesyal ka Espesyal ka.
Hindi ka nilikas sa pamamagitan ng salita. Kinamay ka. See? Hinulma ka sa kanyang larawan. Ano po? Ito po yung pinaka-espesyal. Obra maestra ang tao na mula sa wangis ng Diyos. Paano ko masasabi na kinamay ka ng Diyos? Naalala nyo, nung malungkot si Adan, pinatulog siya ng Diyos. Hindi ba? Karugtong po niyan. Pinatulog siya ng Diyos. Tapos kinuha yung kanyang isang tadyang. At saka ginawa niyang isang babae. Hindi po ba? Kinamay ng Diyos. Ginawang isang babae. Tapos inilapit kay Adan. Nung magising si Adan, nakita niya may katabi na siya. See? Ano sabi niya? Narito, laman ng aking laman, buto ng aking buto, tatawagin ko siyang babae. See? Galing po tayo, nilikha po tayo sa kamay ng Diyos. Nung nakalatag na yung katawan ni Adan, ang sabi ng Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Hesus, ng Yahweh, ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Iba ka. Iba ka. See? Ano pagkadika sa'yo? Mula ka sa Diyos. Iba. No? Yung lahat ng bagay dito, yan, yung mga puno, may dahon. May buhay yan eh. May buhay. Walang kaluluwa. Walang espiritu. Basta sa bisa lang. Putulin mo yung ugat, mamamatayan. Doon lang. Yung mga hayop, may buhay yan. Kaya sinabi, magkaroon na mga may ilak man, umaamo, karoon ng buhay. See? Pero wala silang espiritu. Wala silang kaluluwa. Buhay lang na nagbibigay. Ganun lang. At saka pagkaunawa. See? Ikaw, nilikha ka sa wangis ng Diyos. Mayroon kang kaluluwa at espiritu na nagmula sa Kanya. Okay? Hindi tayo pwede maglambingan dyan katulad ng ginagawa ng hayop. Nakakahiya eh. Okay? Alam mong mali eh. Alam mong masama. Okay? Nandiyan po. So, ang kawangisan mo po, ang Diyos ay banal. Ang Diyos walang pasimula, walang pinagmulan, magpawalang hanggan. Ito sana, ganito ang katayuan natin. See? Diba? Ang Diyos, kahit may kasaganaan, walang hanggang buhay. Yan po yung kanyang kalikasan. Dapat po, ganyan din po tayo. Na po? Wala tayong kasiraan sa bahagi ng ating mga buhay. Sapagkat nilikha po tayong banal. Matuwid, mabuhay tayo sa kasaganaan, subject sa buhay na pang walang hanggan. Sa isang uri ng buhay na walang kasiraan. Abay, napakaganda po nito. Hindi sana tayo may makakaranas ng kahirapan. Ano po? Hindi sana makakaranas ng karamdaman. Panahon ng karamdaman ngayon. Naranasan natin noon, panahon ng COVID, ay grabe. Agantay na lang tayong susunod, ang bawat isa sa atin. Ano po? Wala sana yan. Wala sana. Ano po? Nabuhay sana tayo na talagang maayos na buhay. Now, ang sabi ng Genesis, chapter 2, verse 16 to 17, perfect ang Diyos, perfect din sana tayo. Ito, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. See? Alam ba ninyo na ang pinakamasarap sa tao, yung bawal? Sino naniniwala dyan? Ha?
Ayun, tama. Kung alin yung bawal, yun talagang gustong gawin ng tao. Di ba? So, tama ba ako? Mali ka, pastor. Nakasanda lang ako dyan, kaupo ko sa sopa. Giisip. Tapos, naramdaman ko, may nalaglag sa buhok ko. Naramdaman ko. Alam ko na kung ano yun. May bumagsak sa buhok ko, sa ulo ko. Alam ko na kung ano. See? Ang problema, hinaplos ko pa. See? Di ba? Alam mo na eh. Alam mo na, huwag mo nang haplusin. Alam mo na. Saka, pag gusto mo matiyak, saka ako patinignan. Sabi ko, pambira ka. Di ba? Okay. Para malaman yun, totoo, kung ang bahay ninyo sa daanan talaga ng tao, try po ninyo, saran nyo lahat yung mga bintana, saran yung mga pinto, tapos lagyan nyo ng karatula. Bawal, walang sisilip. Lumabas kayo, ha? Sa palagay ninyo, lahat ng dumadaan dyan, walang sisilip. Ha? Di ba? Bawal nga eh. Pero mas lalo kang sisilipin. Alamin kung ano kayang binubuting-ting ito ng mga tao to sa loob. Di ba? Ganyan. Bawal. Apo? Now. Okay. Sa Genesis chapter 3, verse 6 to 7, ang punong kahoy, napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahangahangang maging marunong, kaya tumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Share. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Pansinin na ninyo, ha? Dito na pumasok yung problema ng tao. Ha? Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang mga kahubaran. Pansinin ninyo. Nahubad. Nung sumuway ang babae, sabi ng Diyos, huwag ninyong kakanin. Kaysa isang utos lang yun eh. Panahon nun. Tapos, yung panahon ng Israelita, 10. See? Ngayon, 2. Ibigay mo Panginoon Diyos. At ibigay mo yung kapwa. Nauwi yung 10 sa 2. Nako. Ito isa pa lang, huwag mong kakanin. Sa dami ng lahat, pwede mong pakinabangan. Isa lang ang pwede mong wag galawin. See? Pero pinakialaman pa ng tao. Bumagsak ang tao sa kasalanan. Kaya ang tao po patay. See? Patay na po sa harap ng Diyos, bagamat kumikilos pa, patay na ang tao sa spiritual. Yan po. Nahubad. Ano po yung nahubad? Nahubad na lahat yung kabanalan, nahubad yung katwiran, nahubad yung walang hanggang buhay, nahubad yung saganang buhay, nahubad po yung tinatawag na walang hanggang buhay na subject sana ang tao sa walang hanggang buhay. See? Lahat ng yun, nahubad. See? Kaya nakita nila, nagkaroon na sila ng kamalayan. Wala na yung kawangisan ng Diyos. Wala na sa kanila. Ang tao mamamatay. Ayan. See? Yan ang hindi alam ng tao. Mamamatay siya. Nabo? Ang ginawa ng tao, nabo? Na makita niya ang kanyang sarili. See?
Nakita nila, abay, ganito pala tayo. See? Andun na yung Diablo, nandun na lahat yung mga bahagi ng malisya, nandun na lahat yung bahagi ng pagkakilala ng mga mali, kasalanan. You see? Dati banal sila eh. Ngayon, nandun na. Anong ginawa nila? Ha? Kumuha sila ng mga bagay na nga pwedeng tayiin, itapis sa kanilang kahubaran para lang sila muling makaharap sa Diyos. Kita nyo? Ha? Para lang sila muling makaharap sa Diyos, yung kanilang kahubaran na nawala sa bahagi ng image ng Diyos, tinakpan nila sa pamamagitan ng kanilang sariling diskarteng kaunawaan. See? Yun ang kanilang ginawa. See? Pero makita natin, ipinakita ng Diyos yung bahagi ng kanilang ginawa ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano po? Gumawa rin ng Diyos ng kanyang sariling ideya, kaalaman, para damitan uli ang tao. Alam po nyo, ito po yung relihiyon. See? Ito po yung relihiyon. Alam na nyo? Ito po yung relihiyon ng tao. Gumagawa ang tao ng kanyang sariling relihiyon para takpan yung kanyang kaubaran para siya maging karapat-dapat sa Diyos. Ito po yung relihiyon na ginagawa ng tao. Pagkatapos sabihin, dito ka pumasok, maliligtas ka. See? Relihiyon po yan. Relihiyon. Nako? Bahubad yung kabanalan, ang tao isa na pong makasalanan. Nahubad yung walang hanggang buhay. Tiyak na tayo mamamatay, physical at spiritual. Nako? Nahubad ang walang hanggang kasaganaan, ang tayo maghihirap hanggang sa mamatay. Makikita niya sa chapter 3 ng Genesis, verse 16 to 17. Andyan yan. Na ang babae, maghihirap ka na. Sa iyong panganganak, sa iyong paglilihi pa lang. Hindi ba? Sino dito nanay na? Okay. Ayun. Okay lang po kayo pag naglilihi at manganak? Ay, hindi po. So, ganun talaga. Wala akong nakita na naglilihi at nanganganak na umaawit, one more chance. Meron ba? Ano pa yung isa? Let me try again. Yeah. Ikalamit, ayaw ko na. See? Bakit? May kasabihan yung kalating pa. Nasa hukay. Hindi po ba? Dinamdam na yung sakit. Lahat ng karamdaman naranasan natin ngayon dahil sa kasalanan, dahil sa kaubaran. Okay? Re-remedyo ka ngayon, pati yung spirito mo, spiritual mo. Re-remedyo ka ngayon, takpan ng pamamarang, gagawa ka ng sariling pananamit para ka makaharap sa Diyos. Yan ang relihiyon. Na po, noon pa, nauso na yung relihiyon sa tao nung bumagsak sa kasalanan. Na po? See? Kaya nagkalat po yung relihiyon sa buong mundo. Na po? Gawa ng tao. Makita mo dyan, sasabihin dyan, kami, Facebook ngayon, usong-uso yan. Kami ang tunay na reliyon. Umanib ka sa amin, maliligtas ka. See? Kasi katawan ni Kristo yan. Yay. Pag-anib na, hiwalay sa Biblia. Sa Biblia, pananampalataya. Maliligtas ka. See? Mas mataas pa yung kanilang sugo. Yung kanilang sugo, anghel sa buwang, sa silangan. Si Kristo, tao lang. Kakalungkot. Hindi Diyos. Ang liwaliwanag dito binasa natin, Diyos. Tapos ang sabi naman ng isa, sabi niya, ikaw, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. See? Hindi niya sinabi, ikaw Pedro, sa bato, sa iyo, itatayo ko ang aking... Hindi.
sa batong ito. Yung tinutukoy na bato, siya mismo yung kanyang sarili. Siya ang cornerstone. No? Ephesians chapter 2 verse 20. Si Kristo ang batong panulukan. See? Yan po yan. 1 Corinthians chapter 10 na po, verse 4, nandiyan po yan. Siya po yung bato, maging doon sa panahon ng Old Testament, na yung mga pagkalabas sa pagkaalipin ng mga Israel, no? Sumusubaybay sa kanila ang bato na nagbibigay ng tubig na kanilang supply sa araw-araw sa panahon 40 years sa desert na paglalakbay. Ano po? Si Kristo po yun. Kaya yung alok niya sa babae sa verse 4, dumating ang isang Samaritana para sumalok, no? Then ang sabi ng ating Panginoon, mari bang makiinom? See? Ang sabi ng babae, Ginoo, malalim ang balong ito, saan ka kukuha ng panalok? Sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, baka ikaw ang humingi sa kanya ng inumin at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Siya po ang nagsusupply ng tubig, maging sa lumang tipan. Ano po? See? Sa batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Siya po yun. Nakakalungkot. Kaya hindi nag-aasawa po yung mga papa. Dahil paniniwala nila, si Pedro ang kauna-unang papa ng Roma. Ang problema, si Pedro may asawa. Ay mga papa nila, hindi na nag-aasawa. Si Pedro nag-aasawa. May asawa si Pedro. Ha? Meron po siyang asawa. Gusto niyo makita? Nasa Matthew, chapter 8. Tignan po niyo yan. Kapatid, pakikot mo ngayon. Matthew chapter 8, verses 14 to 15. Ayan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. May biyanan. Kapag ka may biyanan, may asawa. Hindi ba? Yan. Huwag nila sabihin na si Pedro ang kanilang unang papa kasi hindi na nag-asawa yung mga Ha? May asawa si Pedro. Ano po? Okay? Now, sabi naman ng isa, kaya makikita po ninyo, sa bawat talata, pag kayo inakay, tandaan po ninyo pag kayo inakay na pumasok dito maliligtas kayo. Lumabas na po kayo. Mapapahamak kayo. Hindi natin dinadala ito. Yung Christ in you, Christ the Savior in you, hindi po natin dinadala yan. Wala kayo naririnig sa akin yan, ay pinangangaral ko. Pinangangaral natin dito, sentro ang ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, maliligtas ka. See? Pag sinabi dito sa grupo nila, kapahamakan po yan, kulto po yan. Kulto po ang lahat ng yan. Kaya sabi ng isa, kami ang dating daan. See? Sila raw ang dating daan. Sila raw ang nasa, kaya mong kunin. Acts chapter 20, verse 28. Meron pong iglesia ng Kristo, meron din iglesia ng Diyos. Sila raw ang iglesia ng Diyos. See? Yan. Ayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan at sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Panginoon. Iglesia ng Diyos. Tawag sa kanila. Inangkin din nila yan. Inangkin din nila. Na po? Na sila yun. Okay? Kaya sino man ang sino man ang sumapi doon, ligtas din. Okay? Sila ang dating daan. Ang tinutukoy dyan. Ay sinasabi naman ng Biblia, malinaw. Juan 14:6.
Okay? Yan ang sinasabi ng Biblia. Diyan tayo. Ano po? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. See? Yan po yung pinangangarang natin. Kaya makikita nyo, proud to be MCGI, proud to be Catholic, proud to be INC. See? Ganun lang sila, proud sila sa bagay na ano nila. Kasi nandun ang kaligtasan nila. Pero anong kaligtasan? Si Kristo nagsasabi ito. See? I am the way. Pag wala si Kristo sa iyo, wala ka sa tunay na daan. Sa iyo na ang lahat ng daan. See? Yung dating daan at saka mga bagong daan, sa iyo na, tambak mo. Pag wala si Kristo, wala rin. Pumasok ka dito, mag-church ka dito, hanggang sa matanda ka na, see? Hanggang sa bawian ang buhay mo, manang-manang ka kung tawagin, religyosa ka, wala kang absent, see? Pero kung wala kang Kristo, impyerno ka. Impyerno ka. Relasyon ang pinag-uusapan po rito. I am the way, yung iyong pakikipagrelasyon kay Kristo. I am the truth. Pag wala si Kristo sa iyo, hiwalay ka sa katotohanan. I am the life. Pag wala si Kristo sa iyo, sarado ang langit. Wala ni isang pangalan na reliyon sa langit na kinikilala. Walang reliyon na pangalan na isinabit sa krus ni Kristo maliban ang kanyang sarili. Nung sabihin niya, it is finished. Naganap na yung Pasko. Kapanganakan. Hanggang sa kanyang destinasyon. Kaya ang sabi ng naging masunurin siya hanggang sa krus. Oo, sa krus, kasi ang nilalagay sa krus, makasalanan. Pinarurusahan sa krus, makasalanan. Kaya nga sabi ng isa doon, mangilabot ka sa yung sinasabi, yung kasabay niya. See? Tayo na parusahan, tayo nagkasala, pero ang taong ito, bagamat na parus, hindi nagkasala. See? Andun siya sa krus. Bakit? Kasi ikaw ako. Kung bakit andun siya sa krus? Dahil sa iyo. Ito po ang papel ni Kristo. Nakita sa Facebook, ang laki-laki, nakalagay doon. Tapos nakaganyan ng, nakaganyan yung patay, hindi naman yun si Kristo. Nakaganyan. Pagkatapos ang sabi doon, hindi nga siya Diyos kasi namatay siya. See? Kababaw. Kababaw. Kapatid, hanapin mo ngayong Matthew chapter 26, verse 67. Pakita natin. Yan. 67, kapatid. Yan. Okay. Na magkagayoy, niraan nila ang kanyang muka at siya kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Pansinin ninyo. Ha? Pero nung gawin yan sa kanya, nigaputok. Walang narinig sa kanya. Tahimik lang siya. Meron pang kasunod yan? Tingnan nga natin kasunod. Na nangagsasabi, hulaan mo sa amin. Ikaw, Kristo, sino ang sa iyo'y bumugbog? See? Ginulpi siya. See? Sabi ko nga, itong mga kapatid natin ito na nagpapakita kung anong naranasan ni Kristo, na nagdiripa pa ganyan, na naglalagay ng pako sa krus, pahirapan mo pa ang sarili mo, ganyan-ganyan ka. Huwag na, padura ka na lang sa mukha mo. Para makita mo kung ano ang nangyari kay Kristo. Pasampal ka na lang. Pasikmura ka na lang para maging totoo yung bahagi ng gusto mong maranasan. See? Kita natin kanyang destinasyon. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos. Hinubad niya ito at nag-anyong tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Grabe. Tapos hindi mo maintindihan.
kung ano ang layunin niya. See? Kaya makita po natin, lahat nagsasabi yan eh. Kami ang tama. Dito hindi natin sinasabi, kami ang tama, pumasok ka dito, kami ang tama. No, hindi. Sampalatayanan mo, yung pinangangaral po namin, si Kristo. Siya ang laman ng Ebanghelyo. Ito. Siya ang laman ng buong Biblia. Si Kristo. Makaabot lang sa atin. Yeah. Gumawa ang Diyos ng sariling kasuotan na akbang-akba sa kahubaran ng tao. Tingnan po natin ha, mga minamahal. Gutom na kayo? Hindi pa. Ay, maaga pa. 11 pa lang. Okay? Pansinin niyo, nung gumawa sila ng kanilang mga damit, ang ginawa ng Diyos ay ito. Genesis chapter 3 verse 21. Diyan din. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Nakuha nyo? Hindi pala pwede yung mga dahon-dahon. Walang buhay. Hindi pwede. Ang kinakailangang panakip sa kaubaran ng tao, tulad ng kordero. Binalatan ng Diyos, kinuha ang balat, natural, tutulo ang dugo, maubusan ang dugo. See? Ang kailangang panakip, mayroon pong buhay. Ang kailangang panakip, mayroon pong dugo na aagos. Ang kailangang panakip, mayroon pong isang buhay na walang kinalaman sa kasalanan na ginawa ng dalawa. See? Yan po yung kordero ng Diyos. Nakukuha natin? Kordero ng Diyos. Hindi po pwede yung sarili nilang ideya. Ipinakita ng Diyos, ito ang kaparaanan para matakpan yung bahagi ng kaubaran ng tao kaya na kailangan mayroong buhay na mamamatay. See? Demonstrasyon ng Diyos sa pasimula pa lang. Diyan po yan. Ano po? Now, may buhay na mamamatay, may dugo na mabubuhos, at mayroong papalit na walang kinalaman sa kasalanan ng dalawa. Ano po? Now, pansinin po ninyo, Hebrews chapter 9, verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. See? Kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Maganda po dyan. Doon sa Bible ko, ayon sa kautusan, lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Ano po paglilinis po yun? Yung dugo, sa kautusan, ang ginagawa niyan, lalagyan ng tubig na kaunti, tapos papasok yung isopo na po, tapos sausaw, winiwisik. Sa bahagi, ano po? Sa gamit, sa lahat, panlinis. Pero, batay, sa bahagi ng kautusan, ang sabi diyan, walang magaganap na bahagi ng kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. See? Isang bahagi po yun, makita po natin. Yung pagbubo po yun, ginanap ng ating Panginoong Yesu Kristo.
ayon sa kautusan. See? Naparito siya, sundin ang kautusan. Yan. Kaya sa susunod, tatalakay natin. Na po? Kasi may nakalagay po ron sa Facebook. Nakakatulong sa akin ang Facebook para makita ang mga bagay. Kalagay doon sa Facebook, sinasabi doon, si Cristo Baptist. Okay lang. Okay lang. Oh, tatalakay natin yan sa susunod. No? Kasi nagpabautismo siya kay Juan Bautista raw. No? Tatalakay natin yan. Wala siyang reliyon. Napunta siya riyan dito to seek and to save that which was lost. Naparito siya para hanapin at iligtas ang nawawala ayon sa kasulatan. To fulfill the scripture. Yan po ang kanyang ginawa rito. Now, okay. So, yung ula po sa Old Testament, para matupad ang bahagi ng kautusan, si Kristo mismo. Kaya sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya yun. And the Word became flesh. John chapter 1, verse 14. Became flesh. At dwelt among us. Okay? Makikita po yan sa Lumang Tipan. Inihula na po yan ni Propeta Isaiah sa Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ito na po. Yan na po yung handog. Na may dalang dugo. Okay? Ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 23, naglilihi sa bagong tipan na yan, yung hula sa lumang tipan. Ito sa bagong tipan na. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito ay kasama na natin ang Diyos. See? Dati nahiwalay tayo sa Diyos. See? Kanya-kanya. Ano po? Pero ngayon kasama na natin ang Diyos. Salitang Grego po yan, Hebrew. Na po, sa wikang Hebrew, Emmanuel, ibig sabihin, sa piling na natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Now, kaya nga sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 10 hanggang 11, Luke chapter 2, verse 10 to 11, malinaw na po na niliwanag yan. Ayan na po. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Yun na po. Sinilang sa atin. Na po? Pinanganak po sa kalagitnaan po natin. Pansinin po ninyo. Balik natin sa Efeso, kapatid. Efeso 2. Okay, diyan po tayo magtatapos, ha? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao
at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay. Now, mga minamahal, tingnan po niyo yung kanyang kalikasan. Na po? Yung kanyang pinagmulan bilang isang Diyos. Tingnan din natin yung bahagi ng kanyang pagkakatawang tao. Bilangin ninyo, na magkatawang tao siya, nanghiram siya ng laman ng tao. Diyos siya eh. Nanghiram siya ng nanay-nanayan sa laman. Nanghiram siya ng tatay-tatayan sa laman. Hindi niya tatay si Jose. Tatay-tatayan lang yun. Nanghiram siya ng lugar na panganganakan sa kanya. Hindi sa bahay. Hindi sa ospital. Nanghiram siya nung papasok siya sa Jerusalem. Nanghiram siya, sabi niya sa kanyang dalawang alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon. Mayroon kayong makikita na nakataling asno. Kalagyan nyo sa pagkakatali. At pag sinita kayo ng may-ari, sabihin nyo, hinihiram lang ng Panginoon, ibabalik din. See? Hiram. Hindi ang katulad ng Papa ng Roma nang dumating dito, nagpasadya ang Pilipinas ng bulletproof na tube, kristal. Hindi tinatabla ng bala. Okay? Siya, hayagan siya, sumakay sa asno. Pwede mo siyang kurutin, pwede mo siyang batukan. See? Pero yung Papa, andun, nakasakay sa Tapos may 4 na gwardiya pa na nakatayo sa poste habang tumatakbo yung kanyang karo. See? Hiram. Ano pa? Nanghiram siya yung kanilang pinagpupulungan kung saan dinaos yung Last Supper. Hiram lang yun. Yung kwarto na yun. Hiram lang. Ano pa? Nung pinahirapan siya. Yan. Hindi pa sila nasiyahan. Sinabi, hulaan mo kung sinong bumatok sa'yo. No? Hinubad ni Herod Antipas yung kanyang kapa, tapos pinasuot sa kanya para magbuka siyang hari. Hiram na kapa. Okay? Para talaga magmukhang hari, pinahawak pa siya ng baton. Okay? Yung baton niya, nahawak-hawak, tambo. Okay? Hiram na baton. Nalagyan pa siya ng hiram na kuruna. Kaya lang may tinik. Okay? Hiram na kuruna. Nilagay siya sa krus. Yung krus, inimbento lang yan ng Roma para sa mga makasalanan. Tuwang-tuwa sila na kapag ka may isang makasalanan pinako sa krus, unti-unting namamatay. Marami diyan, nagngangalit ang ngipin, nagngangalit ang bagang, lahat-lahat, nandudura, o ano man ang kanilang ginagawa, yung tao naghihirap doon hanggang sa malagutan ng hininga. Okay? Pero si Kristo, nananalangin, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. See? Nilagay siya sa krus. Hiram na krus. See? Ang Diyos hindi namamatay. Bakit siya namatay? Para sa bawat isa. Hiram na kamatayan. Pero hindi siya nanatili. Meron bang nanatili dyan? Tingnan natin yung lahat ng ating mga mahal sa buhay hanggang ngayon nasa sementeryo. Okay? Lupa na. Hinirabya yung kamatayan para yung lahat ng ating mga karumihan, ating mga kasalanan, dali niya sa kanyang kamatayan, bayaran niya lahat, at pagkatapos itayo ang buhay na nasa kanya. Kaya sabi niya, I am, ano ba yun? The resurrection
I am the life. I am the resurrection. Ako ang muling pagkabuhay. See? Ito po. Hiram na libingan. Nilibing siya malapit doon. Sa Kalbaryo, mayroong punto doon na bakante. Doon siya pinasok. Anong hindi niya hiniram? Yung buhay na taglay niya para sa bawat isa. See? Yun lang. Yun ang Pasko. Yun ang hindi naintindihan ng tao. Tapos pupunta ka doon. Wow, Christmas na Christmas. Ang ganda ngayon. Ang ano natin, Pasko natin. Napunta. Wow, bagong-bago ang ano mo ah. Wow, ganito. Lahat. Puro na sa kagandahan. Sa material na bagay. Sa lugar. Sa nakakaangat ng damdamin. Doon natatapos ang Pasko. Hindi sa ginawa ni Kristo sa atin. Imagine. Kabayo-bay sa krus. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na. Doon nagtatapos ang pagiging tao ni Kristo. See? 3 days pinatunayan niya. Makyat sa langit. Karapat-dapat na tagapagligtas. Bayad ka na. Bayad ka na. Boom! Magtitiwala ka sa ating Panginoon Kristo. Okay? Yan. Hindi yan nakukuha sa membro. Okay? Babalik na rin pa nila. Yeah. Pabor lang lahat ng mga pangaral nila sa kanila. Paniniwala. Pero hindi nila nakuha yung layunin ng kamatayan ni Kristo para lang magkaroon ka ng Pasko. Alam mo nyo, mamaya, kakanta sana yung ating mga singer. Kaso, puro ubo. Ubo. Number 1 yung kakantahin nila. Ano ito? Ang tunay na Pasko. Yan. Yan ba? Papasukin sa puso mo si Kristo. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. See? Yun ang Pasko. Papasukin sa puso mo si Kristo. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi sa masarap na pagkain. Hindi sa bagong damit. Hindi sa magandang gayak ng ating mga lugar. No, hindi. Kundi meron kang Pasko sa puso. Revelation chapter 3, verse 20. Sabi naman, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Hello, magiging tahanan ka ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo nagsasalita diyan. Narito ako sa labas. Kumakatok. Kung narinig mo ang aking tinig, kung bubuksan mo ang iyong puso, papasok ako. At hahapong kasalo mo. Pero kung narinig mo, natiling nakasara, wala. Basyo ang Pasko mo. Basyo ang Pasko mo. Pasko natin, si Kristo. Pag may Kristo ka sa buhay mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, 2006 at 2026, 2027, 28, 29, 30, lahat-lahat, araw-araw sa buhay mo. See? Pag nasa puso mo si Kristo, araw-araw sa buhay mo ay Pasko. Yan po ang katotohanan. Okay? Kasi siya ang mensahe ng Pasko. Na po? Ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko. Tama po? Praise God. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat muli sa iyong mga salita. Tayak, O Diyos,
Bagamat naroon po, Diyos, ang katotohanan. Salamat po. Nasa bagay pong ito, Diyos. Salamat sa biyaya, pagpapala ng pagkakatawang tao ng aming Panginoon Kristo. Nararanasan namin, Diyos, ang tunay na kagalakan sa pamagitan ng kaligtasan ng pananampalataya sa bahagi, Panginoon, ng katapusan na kanyang ginawa para sa amin. Pagpalain mo po ang mensahe pong ito sa aming mga puso. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.